Okay, so ang dami ko nakikita ang reklamo ngayon kay Lalamove regarding sa rate and nakakatakot pa doon may mga bumubuo na ng grupo para magprotesta ulit kay Lalamove. And actually as of the moment wala pa rin nagiging tugon si Lalamove regarding sa mga hinaing ng mga riders and customers. And marami rin ako napapanood ng mga nag-aaway na customers and riders, gawa nga ng minsan napapatagal yung delivery nila and minsan nag-aaway sila regarding sa rate. At may isang video na pumukaw talaga ng attention ko which is and I think alam nyo na to, nag-viral to ngayon dahil nga binasya ng mga kapwa natin Lalamove riders and yung mga riders na alam mo na nagtatrabaho kay Lalamove. And panoorin natin tong video na to. So let's go. Po, nandito po yung buong video para po maintindihan yung konteksto, no? Nakakainis yung mga yung mga Lalamove, yung mga double booking. Kaya ka nagpapa-deliver, kaya ka nagpapalalamove kasi wala kang oras, wala, hindi convenient sa'yo pumunta doon sa isang lugar para pick upin mo ng sarili mo at iuwi mo sa bahay mo or may gagamitin kaya ka nagpalalamove kasi kailangan mo na siya right away. Yes, Right away, yes. Diba? So yung hard drive mula sa Kainta, pinalalamove ko pa Conrad. Pagkaalis natin ng BGC, tumawag. Oh, ano sabi? Ang sabi, boss, okay lang ba kung medyo matagalan? Sa loob-loob ko, okay lang yun. Kung hindi naman ASAP, hindi po madadala agad. Bakit po? Kasi medyo malayo yung yung Conrad eh. Siguro mga 300 plus. Yung shipping fee, ganun. Yung shipping fee, 300 plus. Naiintindihan ko yan. Kasi nagmumotor ako eh. Totoo naman, no? Nagmumotor ako. So, sabi ko, boss, hindi. Kailangan ko ngayon na. And kung gusto mo, dadagdagan ko. Yung tawag pa lang niya, arugante agad eh. Yun. Gets? Kung sir, pwede po bang ganito, ganyan? So, in that situation, kailangan ko na talaga siya. So, Wala ka na. So ayun mga tol, bali may nakita na ako agad na lapses dito. Kumaga parang hindi ko kasi napanood talaga yung pinaka full episode na ito. Kumaga ito lang yung mga shorts lang niya. And unang nakita kong dito parang lapses is hindi sila nag-usap regarding dun sa rate. Kumaga parang nangako lang yung customer na magbibigay siya ng additional pero walang specific na rate na binigay. And kung totoo nga yung sinasabi nung customer, medyo balagbag siguro magsalita yung tao, gawa nga ng yung rider, gawa nga ng siguro sinabi rin kasi ni customer na minamadali niya. Syempre kahit ako mainis din na kumbaga parang mamadaliin mo ako na kailangan mo na. And actually, feeling ko, ang pagkakaintindi ko dito, hindi alam ni customer na may double booking. So, tuloy na natin. Control kung magkano yung lalabas ng magkano doon. Yun nga yung gusto kong sabihin eh. Diba? Hindi mo naman kasalanan yun. Kung nalilitan ka sa kinikita mo, hindi mo dapat binabato yun dun sa customer. tama. Yes. Diba? Binabato mo yun sa nagpapasahod. Sino nagbibigay ng Yung fare? kumpanya. Or sa kumpanya. nagko-computer or kung nagtatansya kung magkano ba yun. Kung this point A to point B, diba? Yes. Tama. Ang kulit nung ang kulit nung mataba, this one. Tol, actually may punto naman din talaga. And dapat nga naman talaga yung rider din kasi hindi rin binabato sa customer kung maliit talaga yung rate. Pero ang nangyayari kasi, kumbaga parang yung mga rider kasi naglalabas na ng hinaing sa social media pero wala pa rin ganung tugon si Lalamove regarding sa rate, diba? So siguro na pagbubuntungan na lang din talaga yung customers natin na regarding dun sa rate. Kumbaga parang kailangan na talaga ng diskarte ng rider eh. So ang nangyayari, nakikipaghagel sila dun sa rate ng delivery. So check natin ulit. Hindi ako rin naman kasi may doon sa binayaran mo. Sabihin, let's say, 350. So 300 May porsyento doon doon sila alam mo. Medyo malaki-laki din, masakit Yes, din naman. yes. Naiintindihan ko naman. Nakausap ko na yung may mga rider ako nakausap na medyo masakit nga sa kanila pag kahit yung sa ibang ride-hailing app, kahit yung tip kinakaltasan eh. Tip na yun, ha? So, I think it's better if magtitip ka, i-cash mo na lang. Cash mo na lang. Oo, yun din yung suggestion nila para sa kanila na napupunta. Oh. Pero syempre, hindi naman laging may cash on hand ka na barya, di ba? Yeah, tama naman. Pero yun, yun nga. So, naiintindihan natin yun. Naiintindihan ko yun. Oo. Okay, so yun na nga. So, dumating si Lalamove sa Conrad. Pagdating niya kunot na yung noo niya, tapos parang pagod na mainit na yung ulo. Naiintindihan ko yun. Napakahirap magmotor. Ako nagmamotor ako. Alam ko yun. Medyo hindi siya pleasing makipag-usap. Okay. Parang may yabang.
So ako naman, syempre, medyo galit na ako kasi una, matagal siya. Tapos, pangalawa, gusto niya ng tip. Okay. Okay naman, nagtitip naman ako lagi eh. Kinuha ko na, nasa kamay ko na. Binayaran ko yung shipping fee ng cash. Tapos nagbigay ako ng 50 pesos. Bakit boss? Anong problema? Sabi niya, ang dami niyang binubulong. Bumubulong siya, siguro sinasabi niya, ako lang to Hindi nga ako tumanggap ng second booking, tapos 50 lang. Siguro iniisip niya, kaparehas ng mga presyo nung... Parang Actually mga tol, bilang isang rider, kahit anong mangyari, nagiging magalang pa rin ako sa mga nagiging customers ko. Para at least kahit paano, kung hindi man sila magbigay ng tip or magbigay, edi okay, wala tayong magagawa, ganun din talaga. Kung totoo man yung sinasabi na itong nung nag-post guest na to si Sir, for me, syempre hindi magandang attitude yung kumbaga susungitan mo or else parang medyo iba yung attitude mo iba yung attitude mo dun sa customer. Kumbaga parang kahit ako mababad trip, 'di ba? Kumbaga parang mawawalan akong gana magbigay ng tip. So, yun, siguro mas maigi na lang na kung ano man yung mangyari or kung ano man yung napag-usapan ninyo, siguro maging magalang na lang din tayo sa lahat na magiging customer natin. So, for me lang to So, tuloy natin. 150, 200. mga ganun, ganyan. ako rin naman, ang pera ko lang nun ay 50 pesos. Pera ko nasa GCash. Okay. Sabi ko, boss, pasensya ka na kasi ito lang naman yung wala naman ako sinabi na pre-promise sa'yo na Nahalaga. Oo. na ito, nagtip ako. Siguro naman, kahit pa paano, sana, na-appreciate niya yun. Diba? Siguro kung ang nangyari is, hindi siya nagalit, hindi siya nagyabang, o naman. Siguro, wait lang kuya, mag-withdraw ko. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon, oo. Withdraw ko. Tapos, Okay, Paulo, baka meron kang 100 dyan. Pero muna. pwede, Bigay ko muna kay kuya. Hindi, Ganyan. gets? Oo. respect begets respect. Yes. Di ba, Tama. pare? Tama yan. Kung ganun ka makipag-usap sa akin, kahit matanda ka, gagalangin kita hanggat sa makakaya ko. Tama Pero naman. kung una-una, ayokong sabihin na customer is always right. Kasi hindi lagi. Hindi lagi. Oo naman, totoo Pero- naman. Totoo yun. Pero, kung maayos yung pakikitungo mo sa akin, maayos din kitang pakikisamahan. Yes. Ganun lang naman yan eh. Ganun lang naman. Simple courtesy. Diba? Oo, di ba? Basic courtesy. Kung hindi ganyan ang ugali mo towards me, hindi rin ako magiging ganyan sa'yo. Ayan po yung buong kwento. Ngayon, kung may So, ayun mga tol, no, bali yan yung yung pinaka-highlight nung podcast nila. And actually, nang nakikita ko kasing mali dyan, first of all, hindi sila nag-usap talaga sa presyo. Ang nakita ko naman doon sa rider is nag-expect siya na kung yung nasabi nga na bibigyan siya, nag-expect siguro siya na baka doblehin or else baka magbigay ng at least kahit mga 200 or more than half nung shipping fee. And pangalawa, yun nga, kumbaga, nakita ko rin mali dyan na parang yung customer kasi hindi rin niya talaga alam na may double booking pa. I don't know kung, kasi ang sabi niya kasi lagi rin naman daw siya nagpapadeliver. So it meaning, kumbaga parang alam niya na may double booking. Pangatlo mga tol, ang nangyari pala is parang nag-additional din pala, and I'm not sure kung magkano yung priority fee na in-add ng customer. Actually, from Cainta papunta sa may Conrad sa may MOA, okay, actually for me okay na yung 350 pero at least kahit papaano, 'di ba, nag-add pa rin si customer ng 50 pesos. And yung rate na yun okay na rin sa akin kasi sa ibang platform from Cainta to MOA, ganun din naman yung rate kumbaga parang sabihin natin 400 mga ganun pag mga MC taxi. Ayun, siguro hindi lang din siguro sila nagkaintindihan ng customer, hindi rin siguro na sabayan nung rider yung booking, kaya siguro medyo naiinis din yung rider. Dun sa rider, ang advice ko sa mga tol, kung hindi talaga pumayag na double booking or else kumbaga parang kung nagmamadali, mas better na lang na i-cancel mo kasi or ipa-cancel mo na lang kung talagang hindi kayo magkakasundo. And doon naman sa customer, kumbaga sana nagbanggit ka rin kung magkano na lang din sana yung i-add mo kasi, 'di ba? Pagdating doon, 50 pesos lang. So kahit ako ma-off din talaga. Pero yun nga, to be honest, nakita ko naman na may both sides ay may mali din naman talaga. Kumbaga nagkaroon lang din siguro din nito ng miscommunication. And sa totoo lang din talaga mga tol, nakita ko yung rate niya nilalangob, sobrang lugi din talaga. And
before, kumaga parang kaya mo pang daanin sa diskarte. Kumaga, swerte yan kung magkakaroon ka ng tip, swerte yan kung, alam mo na, kung magkakaroon ka ng malaking rate. Pero yun nga, nung nakita ko yung rate ngayon ni Lalamove, talagang, wala pababa na ng pababa yung rate Totoo lang May vlogger di kasi ako nakita, I think si Wormy TV, na pinag-compare niya yung rate ni Lalamove tsaka ni Grab. Sobrang layo talaga nung rate ni Grab kay Lalamove. So, ayun. Comment down below kung ano yung mga thoughts ninyo dito sa video na to, and kung ano yung mga masasabi ninyo regarding dito sa rider and regarding din dito sa nagreklamong customer. So, ayun. Siguro hanggang dito na lang din siguro yung vlog, and gusto ko lang din talagang kamustahin din kayo. So, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload, and babalik tayo mga tol. Sobrang busy ko lang din talaga, and makikita nyo naman dun sa Facebook ko na binubuhay ko rin talaga yung Facebook ko kasi kailangan din talaga. So, ayun. Maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Kung nakaabot ka man dito, comment down below and share this video to your Facebook page, and i-comment mo doon sa last video ko doon sa ating Facebook page. Kumbaga, screen capture mo to or i-share mo yung link nito doon sa Facebook page, doon sa Facebook mo. Tapos screen capture mo yung na-share mo na doon sa Facebook mo, i-comment mo doon sa last video ko doon sa may Facebook ko, sa may FB page natin, and mamimili ako ng isa na mabibigyan ng extra na oil. So, ayan, maraming salamat. This is your vlog. See you next vlog. Peace out.